Sa loob ng halos 2 dekada, iba't ibang trabaho na raw ang kanyang pinasok sa Dubai. Pero ang mga sakripisyo na kailangan tiisin, tila hindi natatapos. At eto naman po ang aking bahay, ang aming maliit na bahay. As OFW, ayan nga po, dito kami nakatira. And ito po ay tinatawag naming partition, loop bed. Ayan, may taas at meron din pong baba. Sa halagang 20,000 pesos kada buwan, nakahanap si Angel ng simpleng tahanan sa isang apartment unit sa Al Riga, Dubai. Hindi mo na talaga maano yan. Para maibsan daw ang lungkot, Ampun eh. nag-aalaga siya ng mga pusa. And kasama ko po yung aking pusa na na-rescue. Si Ampon. Ayan. Ito po yung pusa ko na na-rescue. And meron po akong mga picture dito na, ayan, yung mga na-rescue ko pong pusa na malalaki na sila. At pinakamahalaga sa lahat, ang mga nakapaskil na larawan ng kanyang mga anak na mga musmus pa lang nang umalis siya ng Pilipinas. Dito ko nakikita yung mula maliit sila, eto nung baby pa sila. So tumatatak sa akin na naalagaan ko sila. Ano ba yan? Iiyak lang naman ako. Ayan yung mga picture na sinisa nila sa akin pag lalabas sila. Ito nga, oh. Ayan, oh. Ayan. Si Jeric, si Angeline, and then si Angelo. Ayan, ayan po. So, lagi kong nilalagay dyan para, yun yung pinaka-inspiration ko. As OFW, na kailangan mong magsumika para sa mga anak mo. Sa tagal niyang nagtatrabaho abroad, isang beses pa lang daw nakauwi si Angel sa loob ng 16 na taon. Ito yung nag-graduate. Ayan. Itinaon niya ito sa college graduation ng kanyang panganay. So yung mga anak mo, Malalaki na sila. Malalaki na. O, tropa ko na sila. oo. Actually, nung sinundo niya ako sa airport, hindi ko talaga kilala yung anak ko, yung panganay. Akala ko nasa harap siya. Eh, nung tinitignan ko, ba't wala pa yung anak ko? Eh, may umaagaw ng trolley. Sabi ko, sino ba to? Hindi pa. So, tinignan ko muna yung anak ko. Anak ko ba to? Tinignan ko pa. Ma, ako to. Si JJ to. Sabi ko, ala, ang laki na pala niya. Hi, Knak! Kaway, Nak! Mabigat yan. Bakit ba patuloy pa rin ang pagkayod, pagtrabaho mo? Single mom, syempre. Pag ano kasi, pag single mom ka kasi, ikaw na yung lahat eh. And syempre, wala kang asawa. Kailangan mo magtrabaho. Kailangan na kailangan. And hindi ko inisip na mahirap ang buhay. Inisip ko, basta masipag ka, kaya mo. Huwag kang panghinaan ng loob. May time ba na naisip mo, ayaw mo na? Hindi. Pahinga muna? Gano'n? Hindi. Talaga? Kasi iniisip ko lagi, kung uuwi ako, paano yung pangangailangan ng mga anak ko? Number 1, ang food and educational nila. Kasi lagi kong iniisip, walang tutulong sa akin. Hindi pwedeng maging tamad. Sa tuwing may bakanting oras, kinukumusta ni Angel ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Hello? Asan ikaw? Ngayong araw, mahalaga ang pag-uusapan ni na Angel at panganay niyang anak na si Jeric. Ilang linggo na lang kasi, lilipad na siya pa Dubai para maghanap din ng trabaho dito. Yung mga documents na sinasabi ko sa'yo, dadalin mo dito pag papunta ka na. I-scan mo na lang. I-scan ko dito sa office. Yung aking yung OWA. Tapos yung contract ko. Sige ma'am. Saan mo na lang? O, ito yung mga documents. May andito yung aking kontrata. Contract verification. Kailangan yan, Nak, ha? Hinahanap yan sa immigration. Sige ma'am. O, anong pangalan ng nanay mo? Baka nakalimutan mo pa ako.
Angelica. Angelica ano? Asidre Labido. Oh, very good. Ang e-travel ha, pag malapit na. Huwag mong kalimutan. And ang passport, kailangan nakalagay yan sa isang envelope. Libo-libong kilometro man ang layo sa isa't isa, hindi maikakaila ang pagmamahal ni Angel Very good, anak. para sa kanyang mga anak. Ayan. Oh, anak, magbabay na. Bye-bye. Love you. I love you. Mag-iingat kayo dyan, ha? I love you. Sige na. Bye-bye. Malabas na, February 20, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Angel. Lumapag na sa Dubai ang panganay niyang si Jeric. Hello! Welcome sa Dubai, anak. Love you, anak. Sa wakas, kapiling na ni Angel ang isa sa mga maituturing niyang tunay na yaman ng buhay. Sige. Sa dinami-dami ng mga ginto mo na naipundar, ano ang tunay na ginto sa buhay mo? Yung pinakatunay na ginto sa akin, yung mga anak ko. Yun. Yung number one, yung naibibigay ko yung pangangailangan nila. Yun ang tunay na ginto sa akin. Nakakapagtapos sila ng pag-aaral. Pinaka-achievement ko talaga yun. Maging mabuti silang tao. Yun ang tunay na ginto sa akin. Yung maging maayos sila, walang mapariwara. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.